Okay, so welcome muli sa Axel Engineering. So ang ating topic ngayon is what is the role of a site engineer? Ano ba ang role na ginagampanan ng isang site engineer? Okay, sa particular na video nito, before I continue, please subscribe, share, and like. Okay, so sa mga malalaking projects, yan ang ating particular na example ngayon. So, katulad ng multi-story buildings, malls, hospital, industrial plants, lahat ng malalaking project. Actually, maraming discipline ang involved dyan. Multi-discipline dyan. So, meron yung PM, PIC, sa site merong rebar, merong formworks, concreting, merong masonry works, MEPF. Sa office naman, merong QS at QEQC. So, sa video na to, ang particular natin itatakil is yung masonry works as an example, kung ano talaga ang role ng isang site engineer. Okay. So, ang site engineer kasi, ito yung tatlo na major role niya. So, number one is make sure na ang plan at saka specs are being implemented. Okay? On site. So, dito may katulong ka, foreman at saka yung line and grade, pagli-layout, pagsusukat, pag-execute ng trabaho. Okay, yun ang number one. Ang number 2 responsibilidad ng site engineer is make sure na ang project is on time. Nasusunod yung tinatawag na schedule, yung bar chart. By the way, yung schedule, kaya ko in-underline yan, is napaka-importante yan. Dapat talaga yun ang masusunod. Yung schedule. Okay? So, ang gumagawa ng schedule ay PIC or PM ang nag-execute lang ay site engineer. Okay? So, itong number 3 din, ang isang crucial at pinaka-importante. Kaya nga may mga underline, nilagyan ko na underline yan, mga importante. So, make sure na lahat ng materials, manpower, at saka tools ay on-site. On-site na, na-deliver na, andyan na lahat. Okay? So, ngayon, ito medyo hindi mo ko maintindihan dahil masyadong broad. Gagawin nating detalyado. So, pag ikaw ay hahawak ng masonry works, or site works, dapat alam mo itong mga basic, lalo yung tinatawag na material consumption per day for one crew. Pag sinabing crew system kasi, kombinasyon niya ng mason at labor, magkapares yan. Hindi pwedeng mason lang, hindi pwedeng labor lang, magkapares sila kapag sa masonry work, okay? So, ito yung kanilang consumption, ito yung kanilang nagagawa, okay? So, pwede yung screenshot. Okay, ang isang crew, isang mason, isang labor, ay nakakapag-accomplish sila o nakakapag-lay ng 80 to 100 CHB per day, kada araw. That is equivalent to 6 square meter to 8 square meter per day. Yan ang nakaka-accomplish nila, yan ang nakukonsumo nilang hollow block. Ngayon, sa plastering naman, nakakagawa sila ng 8 to 10 square meters, yun ang napaplastera nila. So, nakakakonsumo sila ng materials para sa ganyang amount of work. Okay? So, ngayon, para ma-convert siya sa materials, ito, pwede nyo i-adapt o pwede kayo mag-derive ng inyo. Basta ako, ito, base sa experience ko na. Ang isang crew, isang mason, isang labor, ay nakakonsumo yan ng kalahating kubiko na buhangin kada araw, per day, for CHB laying. At nakakakonsumo ng 0.15 cubic meter ng sand per day for plastering. Okay? So, sa semento naman is 4 to 5 bags for CHB laying at 1.5 to 2 bags for plastering. So, kapag alam mo to, pwede kang gumawa ng tinatawag na manpower requirement schedule for the entire project, for the entire duration, at pwede ka rin makapagawa na ng delivery per week schedule. Okay. So, para lalong maintindihan, kumuha tayo ng example. Let us say, meron kang 1,000 square meter na masonry works. Yun is CHB and plastering, ang ibig sabihin ng masonry works. So, sabi ng PIC mo, targetin mo yan ng 1 month. So, let us say 2 weeks ang CHB laying mo at 2 weeks ang plastering mo. Okay? So, sa 2 weeks na yan, 6 working days times 2 weeks, that is 12 days. Ibig sabihin, ang 2 weeks mo is 12 working days. Dahil kada week ay 6 days. Okay, so self-explanatory. Ang gagawin mo is 1,000, yung required square meter mo,
divided by 12. So, ang target mo per day na ma-CHB is 84 square meter per day. Okay? So, ngayon, ilang tao ang kailangan mo dyan? So, ang kailangan mo dyan is 84 divided by 8. Ano yung 8 na yun? Dito galing yung 8. Okay? Akala malinaw ha? Dito galing yan. Ang ginamit ko is 8 square meter para sa CHB laying. That is equivalent to 100 CHB per day. Yan ang kayang i-accomplish ng 1 crew, which is 1 mason plus 1 labor per day. So, kaya ginamit ko yung 8. Okay? Sana malinaw yun. I-review nyo na lang ulit, ano? Sa video, ulit-ulitin nyo na lang. So, ang labas yan, 84 divide 8 is nasa mga 10.5 yan. So, ginamit ko na lang 10 para madali ang hatian. So, that is 5 crew, 5 mason, 5 laborer. Yun ang ibig sabihin ng 10 men na lumabas. That is for CHB laying. Ngayon, sa plastering naman, 2 weeks din. 12 days din, di ba? So, 1,000 divide 12, 84 din. Ang 84 per square meter din per day ang target mo. Kaso, imumultiply mo ng 2. Bakit 2? Kasi 2 phases, kabilaan ang plastering. That is equivalent ngayon sa 84 times 2 is 168 per day. Ang target mo sa plastering para sa isang crew. Okay? So, ang isang crew ay dapat makapag-target siya ng 168 square meter per day. Ngayon, 168 divide 10, saan galing ang 10? Dito galing yan. Sa CHB, consumption mo yan dito. Sa plastering consumption mo, 8 square meter to 10 square meter per day ang kayang gawin ng isang crew. Okay? So, 10 ang ginamit ko. Pwede ring 8, pwedeng 9, pwedeng 10, basta 8 to 10. Okay? So, ginamit ko ay 10. Sana hindi kayo malito. 168 divide 10 is 16. Actually, that is 16.8. Wala namang maso na 8.4. So, 8 plus 8, 16. Okay? So, yan. Ngayon, ang ibig sabihin yan, magha-hire ka ng 5 mason at 5 laborer on the first and second week. Kasi 2 weeks ang CHB laying. And, mag-a-add ka ng 3 mason sa 3 laborers sa third and fourth week. That would give you a total of 16. Para madaling maintindihan, ito ibig sabihin yan. Ayan, ganyan. So, ang CHB laying mo, okay, ang CHB laying mo ngayon ay ito. Yan. Ang manpower, mason, laborer. Sa first week, 5-5. Second week, 5-5. Yan. Ngayon, pagdating ng third week, naging 8-8 na. Dahil yun na lumabas sa computation. So, yan ang ibig sabihin niyan. Ganyan mo siya. Yan ang manpower, distribution mo ngayon. Yan ang magiging target mo na manpower para matapos mo ng 1 month. Okay? Screenshot mo na lang. Okay, so balik tayo sa materyales. Ang sunod dito, compute mo na materyales. So, ang CHB, 84 square meter, target mo per day, times mo sa 12.5, that is 1,050 CHB per day. I-multiply mo na 6 days. That would be 6,300 CHB per week. Yan ang dapat mong ipa-deliver. Yan dapat kada linggo ang darating sa'yo para matapos mong schedule. Ang buhangin mo naman, ang 5 crew mo, i-multiply mo siya ng 0.5 cubic. Galing yan dito. Yan, dito pa rin galing yan. 0.5 cubic meter of sand per day for CHB laying yung 1 crew. Kaya 0.5, okay? So, malinaw ha. Hindi kayo nalilito. I-review nyo na lang ulit. So, 5 crew. Dahil sa CHB laying is 5 mason, 5 labor, 5 crew. Yan. 5 times 0.5 is 2.5 cubic meter per day. I-multiply mo ng 6, 15 cubic meter per day. So, per week. So, dapat, ang darating mo ay kada linggo is 15 cubic ang ipa-deliver mo. Mga 2 dump truck yan. Okay? So, pag nagpa-plastering ka naman, 8 crew, 0.15 cubic meter per day ang target mo. Dito, ang iyong konsumo, dito galing yan. 0.5. Yan. Ito ay base sa experience ko na. Kung hindi kayo, kung doubt kayo rito, mag-derive kayo ng inyo. Pero ito, kung ako sa inyo, ito lang gamitin nyo. Ito mga data na to. Dahil ito yung subok na nagamit ko na to. Okay, so yan. Paglabas niyan, ng sagot, 1.2, check nyo na sa calculator ha. Multiply mo ng 6, 7.5. Ibig sabihin, kada linggo, dapat may 7.5 cubic meter ka
na buhangin, isang dump truck yan. Kada linggo pag nagpa-plastering ka. Ang semento mo naman, 5 crew times 5 bags per day. Dahil ito rin yung consumption mo, di ba? Yan, ang consumption mo, 4 to 5 bags sa CHB laying. 4 to 5 bags of cement. Kaya yan ay naging 5 times 5, 25 bags, times 6, 150 bags per week. Yan ang magiging target delivery mo. Okay, schedule ng delivery mo per week para matapos mong schedule sa CHB laying. Ngayon naman, ito naman ay cement para sa plastering, 5 times 2 bags per day. Galing din yan dito sa data na to. Itong data na to, pag itatanong nyo, ito yung na-obtain ko nung sa aking experience. Ito yung na-record ko. So, it's up to you kung meron kayong sarili nyong diskarte o sarili nyong consumption. Basta ito yung naobserbahan ko na konsumo. Okay? Ng isang crew. So, yan. Pagka napalabas mo na yan, makukuha mo na yung mga requirement mo per week, gawan mo na siya ng ganito, yan, katulad ng kanina. Yan na lahat ngayon. So, ito ngayon ay gagawa mo na siya ng table na ganyan. Yung napalabas natin, review na 6,300 ang CHB. Ang sand mo is 15 cubic. Galing yan dito. Galing yan dyan. Yan, ito yan, yan. In-screenshot ko na. Yan, screenshot nyo, yan. Review nyo na lang. Yan. Okay. Yan. Dito yan. Ito na yan ngayon. So, itinabulate ko lang. Pag may ganito ka, ipareceive mo yan sa PM, PIC, sa bodega, sa admin, para ligtas ka. Para pag hindi dumating yan, sila ang mananagot, hindi ikaw ang sisisihin. Kasi ginawa mo na yung part mo, in-ready mo na yan. Pag naipareceive mo sa kanila yan, sila na magtatrabaho. Sila ang magpaparating yan. Sila ang mag-hire ng mason na kailangan mo. At sila din ang, dito kung meron pang dito kasi one bagger, kailangan mo ng one bagger. Mga pala, yun naman basic na, common knowledge na yun. Natural, meron yung one bagger, pala, inililista rin yan. So, mga iba pang kailangan. Pero ito ang basic manpower at saka yung materials. So yan, dapat may ganito ka. Pag may ganito ka, ito ang talagang trabaho ng isang site engineer. Pag na-ready mo yan, pasipul-sipul ka na lang sa site. Ang magtatrabaho niyan, yung mga concerns na PIC, PM, admin, sila magpaparating lahat niyan para sa'yo. Yun lang, I hope meron kayong bagong natutunan. Hanggang sa muli.